Amen. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Labis po ang aking kagalakan na minsan pa tayo po ay nagkasama-sama upang magbigay ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa ating Panginoong Diyos sa umagang ito. Tunay siya ay karapat-dapat na pag-alaya ng lahat ng ating pagsamba. Amen po. Amen. At truly it is a blessing to be in the presence of our Lord, pagkat pag tayo po ay nasa presensya ng ating Panginoong Diyos, tayo po ay tatanggap ng pagpapala. Amen ho ba yan? Amen. Sige po, bigyan po natin ng pagpapala ang ating Panginoong Diyos sa umagang ito. At tayo man po ay hiwa-hiwalay, tayo naman po ay pinag-iisa ng kanyang mga salita. And amen. Before I go to the message this morning, may tanong lang po kapatid. Tayo po ba ay nakasali na sa isang marathon? Nakasali na po ba tayo sa isang takbuhan? O sa isang fun run? Ayan. Po, it is a great way tayo po ay makapag-exercise, maging way ng ating fellowship with others. At I remember, ako po ay naimbitahan ni Ben na kami po ay mag-jogging. Yun po ay kasagsagan po ng kanyang medical para nga po maging fit. Ayan po, sa madaling salita, gising po na maaga, punta sa Wellington, bago po magtakbo, stretching. Nalala ko po nun, pinag-pray pa po namin yung church life pa lang po yun, wala pa pong building. So we prayed and papuri sa Panginoong Diyos sa ating pong pagtutulong-tulong, panalangin, ay naitayo na po ng ating church building. Amen po, tunay na tapat ng ating Panginoong Diyos. And yun nga po, after ng stretching, kami po ay tumakbo na, light jogging. Sa una po, kami pa po ay nagkwentuhan ni Ben, nagtatawanan pa po. Yan, wala pa dun sa seriousness na aming pagtakbo. And nung in the middle of our run, ayan, medyo pagod na. So hindi na pwede yung lingon-lingon, kailangan nakafocus na sa takbo kasi mas mararamdaman yung pagod. So I developed a way na hindi ko na masyadong iindahin yung pagod. Ang ginawa ko po nun is tinoon ko po yung aking paningin, yung aking pong focus sa dulo nung iikutan. So malayo pa lang, naka-fix na yung aking paningin dun sa dulo. So hindi ko na mamalaya na palapit na pala ako ng palapit. Hindi ko na nainda yung pagod. Whenever yun nga lang ako ay mapapalingon, yuyuko, titignan ko po yung aking binti, magipag-usap kay Ben. Ayun, nawawala sa focus, napapaalala na ay tumatakbo nga pala ako. Hinihingal nga pala ako. Ayan. Pero pag tinoon ko na ulit yung aking paningin doon sa dulo, yung sa gusto kong puntahan, wala nang ibang sinasabi yung aking katawan kundi pumunta doon. And if my memory serves me right, nakalagpas 30 ikot po kami ni Ben. Kaso ngayon, 10 pa lang, uwian na po. Uwian na po agad. And multiple instance po sa Bible na ang ating pong life has been compared to running po into a race. Sa isa pong takbuhan, a race, we should have a goal to look up to. Hindi tayo pwede tumakbo aimlessly. Wala pong patutunguhan. Kundi dahil kapahamakan lang po yung maidudulot sa atin. And in the race we are running to, we should only fix our eyes on one thing lamang po. And that is Jesus. Amen po. At pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito na the effects of fixing our eyes on Jesus. The effects of fixing our eyes on Jesus. Ang ating pong teksto ay mababasa po natin sa Hebrews 12, 1-8. Hebrews chapter o mga Hebreo, kabanata 12, talata 1-2. Basahin ko po. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi,
talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. At verse 2a, ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, aming Diyos Ama, nasa langit, tunay nga po na Ikaw ay karapat-dapat na purihin at sambahin sa umagang ito. Maraming salamat, O Diyos, sa panibagong buhay at kalakasan at pinagkakaloob niyo po sa amin. At sa pagkakataong ito, Lord, na marinig po, Lord God, ang iyong mga salita. Lord, buksan niyo po ang aming puso, ang aming isipan, na i-receive ito, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na ito po ay aming mai-apply sa aming buhay, Panginoon. Tulungan niyo po kami na tumingin lamang sa iyo, Panginoon, despite na everything, Panginoon, na nangyari sa aming paligid. Holy Spirit, lead us, guide us, and Lord, Ikaw, Lord God, ang siyang manguna. Ikaw, Lord God, ang siyang mag-glorify sa lahat po, Lord God, na aming gagawin, Panginoon, dear God. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. And Amen. At sa ating pong pagpapatuloy, bago pa man po tayo tumakbo sa karera ng ating buhay, mahalaga na mayroon po tayong paglalaanan ng direksyon ng ating paningin po kung saan po natin ilalagay yung ating focus. Ikaw ba ay nakafocus sa oras na ito? Ayan, ikaw ba ay may iba pang alalahanin o may gagawin? Kung hindi po natin kasi alam kung saan ilalagay yung ating paningin, maaaring tayo po ay mawala. Po, kaya po isang magandang paalaala sa atin ng sumulat ng Hebreo kung saan po natin itutuon yung ating paningin. Ito ay wala ng iba kundi sa ating Panginoong Jesus na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Amen. And when we fix our eyes on Jesus, there will be effects. Po, a beautiful effect sa ating buhay. Pag tayo po ay tumitingin sa breathtaking view ng nature, ano po ba ang effect sa atin? Tayo po ay nare-relax, tayo po ay na-amaze, tayo po ay namamangha, may effect. Pag tayo po ay tumitingin kay crush, ayan, meron din po yung effect. Ano po, tayo po ay kinikilig. Yan, tulad nga po, pag ako ay tumitingin kay Jennifer, ano po, hindi po maipaliwanag ang effect. And truly, I feel blessed and there is so much joy. Ano po, when we look at things, there will be effect ano po sa ating buhay. And sa umagang ito, nais ng Panginoong Diyos na pag sa Kanya tayo tumingin, ay meron din pong effect sa ating buhay. At sa umagang ito, may 3 points, 3 effects po yung ating pag-uusapan when we fix our eyes on Jesus. Una po, point number 1, when we fix our eyes on Jesus, ano po, we fear Him and we humble ourselves to Him. Yan po yung unang effect. We fear Him and humble ourselves to Him. Alam niyo po mga kapatid, ako po ay tunay na amazed na po kung paano na-encounter ni Apostle John yung ating risen Lord Jesus sa Revelations 1. Going back po ulit sa ating Resurrection Sunday, ano po, that Jesus when in His glorious form, yung kanyang buhok ay kasing puti ng niebe, yung kanyang mata ay parang naginingas na apoy, o yung kanyang paa ay dansong pinukintab, yung kanyang tinig ay gaya ng napakaraming tubig, yung kanyang bibig ay may matalas na tabak na lumalabas, may talim na magkabila, ano po, at kanyang mukha ay sumisinag, matinding araw na sumisinag, ano po, how glorious our Lord Jesus is. At nung nakita siya ni John, ano po ang reaction ni John? Ano po ang naging effect kay John? Siya po ay parang patay na bumagsak na po sa kanyang paanan. And God was just so holy. Ano po? Truly a divine deity. A divine in nature. And how good our Lord is tulad ng ating mensahe last week, in-encourage pa din siya ni Lord at that very moment. Ano po? At sinabi sa kanya ng ating Panginoon, huwag kang matakot. Yan po. And hindi lang po ito, may isa pa pong instance sa Isaiah
6 verse 5, when God let Isaiah saw the vision of God in His holiness. Ano po? Sabi po sa verse 5, sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Po, nung makita ni Isaiah ang ating Panginoon, ano po ang naging effect? Nakita niya. Nakita po ni Isaiah na siya po ay makasalanan. Pati yung kanyang lahi, nakita niya na kaawa-awa yung kanyang lagay. Ano po ang nakatawa po dito, instead na maipagmalaki niya na kung gaano siya ka-righteous, po, instead na maipagmalaki niya kung gaano po siya ka-godly, nung makita niya ang ating Diyos na banal, po, the Lord of Lords. Po, ang tanging nakita niya lang ay kung gaano siya makasalanan. Alam niyo po mga kapatid, ako po ay nakabisita sa social media at nakakita po ako ng mga posts, Gen Z, sa millennial. Meron po silang tinatawag na sad boy. Sad boy po na tinatawag. Slight na maihahambing po natin, po. Kasi pag sila po ay nag-try na mag-confess o mag-try man lang na mag-approach dun sa girl na nagugustuhan po nila at hindi sila, kumbaga, in-entertain pabalik o binasted po sila. Ang response ba naman sorry, ito lang ako. Sorry, hindi ako gwapo. Sorry, hindi ako mayaman. Ito lang kasi ako. Sorry sa lahat. They see how unworthy they are para doon sa girl. Biro lamang po pag kay Lord, wala na pong sad sa kanyang mga anak po sapagkat napagtagumpayan na ng Panginoon ang mundo. Amen po. Pero mabalik po tayo, we can't help but be amazed, and awestruck when we look at God, how amazing our Lord is. When we fix our eyes on our Lord, it's impossible not to tremble. Yan po ang effect sa atin. Sabi nga po ng isang manunulat, not trembling before God is a sign of spiritual blindness. So we have to fix our eyes on Jesus, the perfecter of our faith. Ang sabi nga po sa Proverbs na lagi po natin kino-quote, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. And this fear is hindi po ibig sabihin na ay terror o yung nararamdaman po natin pag tayo po ay nanonood ng horror or we are in a frightening situation. The fear the Lord can be defined as a continual awareness that our loving Heavenly Father is watching. That everything we say, everything we think, everything we do ay hindi nakakalampas sa ating Panginoong Diyos. Fear of the Lord is hindi lang ito yung continual awareness natin sa ating Panginoon that He watches over us, kundi we have a deep reverence, o malalim na paggalang sa Kanya. And ito yung this fear is our sincere commitment to obey, na sumunod sa ating Panginoon, to obey Him, whatever it takes. Amen po? Ang tanong, when was the last time that we feared the Lord? When was the last time yung may kinaharap tayong temptation, and mas tumingin tayo kay Lord dahil mas takot tayo sa Kanya? When was the last time that you had this holy fear that you don't cross the line of sin? And when was the last time yung tayo po ay humarap sa major decision, we sought the Lord for wisdom? Again, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And this is why in a race, we should fix our eyes on our Lord Jesus, for us to have this effect of this holy fear and humble before Him. Na pag tayo po ay tumatakbo, we fix our eyes on Him. And something so beautiful, something so amazing, that is our Lord Jesus, that He would be our only desire. We won't be entertaining sin. We won't dare to live in sin again. We just want Him in our lives, and we fear Him and humble
And He would grant us not only wisdom sa ating pong buhay, but we are to be wise, ano po, to be in living in righteousness, running away from sin and not running towards sin. Ano po, we are running towards our Lord Jesus. And when we look at Jesus, we can't help but humble. So we can't help but humble. Not only because in His presence it is humbling, but natulad ni John na patay na bumagsak, parang patay na bumagsak sa kanyang banal na presensya. It's not only that, because our Lord Jesus is also the perfect example of humbleness, no po? By going down from heaven and live like us humans and to die for our sins. Amen po? Amen. And as we move forward po sa ating buhay, we fix our eyes on our Lord Jesus. Have this effect to have fear and humble before Him. Amen. And as we move on po sa ating pangalawang point on what are the effects of fixing our eyes on Jesus, no po, that when we fix our eyes on Jesus, it's not only we are reminded to fear and humble before Him, but it reminds us to look at others as well. Yun po yung magiging effect sa atin. When we fix our eyes on Jesus, we look at others, ano po? And, but in a race, maaring takbuhan nga po, ano po, bakit titingin sa iba? Di ba dapat competitive? Ayan po, ano po. But when we look at our perfect example, ano po, our Lord Jesus, when Jesus had His run, ano po, hindi niya lang basta tinakbo yung kanyang karera na pumunta agad sa cross, ano po, hindi po ganyan. And, but to say, siya po muna ay tumulong. He get his hands dirty. So, figurative lang po. Ano po? Ibig ko pong sabihin is he reached out to others. Ano po? Siya po ay nakasalamuha sa mga sinner. Siya po ay nagpagaling. Siya po ay nagpatawad. Siya po ay nagturo. Po, siya ay tumulong. Nagbago ng buhay. Po, sa madaling salita, he looked at others. Ano po? In his run. And yes, our race may be individual, ano po, but we are not running alone. Amen po. Tayo po ay may mga kasama sa pagtakbo. And the last thing we want to do is to run the race. Ano po, looking at ourselves. Ano po, ayaw po natin yan. Po, isolating ourselves, we reject others' help. Mas masama po, we reject to help others. Ano po, parang takbong Pharisee po ang tawag po, self-righteous ang takbo. Bilang tayo ay tumanggap na sa ating Panginoon, tayo po ay hindi lamang nabubuhay para sa ating mga sarili. Amen po. Sabi nga po sa scriptures, we are to value others above ourselves. Amen po. And when we fix our eyes on our Lord Jesus, we see His heart for others, ano po, for the poor, for the sick, for those in need. Ano po, nandun po ang puso ng Panginoon. And may napanood po akong isang video, marahil ito po ay napanood nyo na rin, sa isang marathon, yung isang manlalahok, ano po, ay malapit na sa finish line. Ayan. At sa kasamang palad niya lang po, siya po ay biglang natapilok. Ano po, at hindi na po siya muling nakatayo. Ano po, matindi po yung kanyang pagkakatumba. Ano po, kaya tinry niya pong gumapang, po, tinry niya po gumulong, pero talagang siya po ay hirap. Po, may dalawang runner na nilampasan lang po siya. Ano po, di siya pinansin. Tinapos lang nila yung finish line. Ano po, pero nung may pangatlo na nakakita sa kanya, po, kasunod niya, tumigil sa tabi niya at inakay siya, ano po, at binuhat siya hanggang sa finish line. Ano po, tunay na alam po ng bawat runner kung gaano kahalaga yung finish line sa kanilang buhay, at nakita po yun nung tumulong dun sa natapilok. At ito pa po ay yung mas pinalakpakan at mas nakapag-inspire ng mga tao. Ano po? At mga kapatid, our bodies are the temple of the Lord. Amen po.
We are crucified in Christ. It is no longer us who live, but it is Christ who lives in us. Amen po? Amen. And sabi nga po sa 1 Corinthians 3:16, don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? Po? And if we are the temple of the Lord, it means Jesus ay nabubuhay po sa atin. Amen po? Now, imagine Mary. Ano po? Imagine Mary. At alam po natin na nasa kanya pong sinapupunan ay si baby Jesus. Ano po? Uh, if if we are to have Mary right now, ating kasama, alam natin na nasa kanya si baby Jesus, how would we treat Mary? Paano po natin ito-treat si Mary? Ano po, of course, ano po, we would treat her with great care. Ano po, we don't want her to be hurt. Ano po, gusto natin siyang i-serve, gusto natin siyang pagsilbihan. Ano po, kung maaari lang lahat ng one another sa Bible ay bibigay po natin kay Mary. Ano po, bakit po? Dahil nasa kanya si Lord Jesus. Ano po, and kung one another lang naman, ano po, there are 59 specific commands, ano po, na itinuro sa atin on how to relate to one another. Let me read po ang ilan sa kanila po, as we look at Jesus, as we fix our eyes on Jesus, we look at others, ano po, and we are to and Jesus is in them, so we are to love one another, po, to be devoted to one another, honor one another above yourselves, live in harmony with one another, build up one another, be like-minded towards one another, accept one another, admonish one another, greet one another, care for one another, serve one another, bear one another's burdens, forgive one another, be patient with one another. Can you be patient with me right now as I read through all of it po? Speak the truth in love. Ano po? Be kind and compassionate to one another. Speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Ano po? Submit to one another. Consider others better than yourselves. Ano po? Look to the interest of one another. Bear with one another. Po, teach one another, comfort one another, encourage one another, exhort one another, stir up one another to love and good works. Oh, we encourage them. Show hospitality to one another. Employ the gifts that God has given for the benefit of one another. Clothe yourselves with humility towards one another. Pray for one another. And hindi lang po positive, kundi may mga negative one another then po, that do not lie to one another. Stop passing judgment on one another po. And if you keep on biting and devouring each other, you'll be destroyed by each other. Ano po? Ayaw po natin yun. Ayaw po natin. And do not slander one another. Don't grumble against each other. Oh, and all this because we are, in a sense, member of one another. Oh, that's why when we fix our eyes on Jesus po, and we see others na si Jesus ay nabubuhay sa kanila, lalo na sa ating mga kapatid, ano po, tulad ni Mary, isipin natin na nasa kanila ng ating Panginoong Jesus, and we want to treat them with great care. Amen po? Amen. And when we fix our eyes on Him, on Jesus, we don't only see Him as our goal, but we see Him in every person, in every kapatid that we encounter. Amen po ba yan? Kaya po ba natin yan, mga kapatid? Amen po? Amen. And lastly, na po, last part, when we fix our eyes on Jesus, di lang po tayo nare-remind to fear and to humble
to look at others. But when we fix our eyes on Jesus, one of the wonderful effects is we rise above our circumstances. Amen po, that we rise above our circumstances. Remember po the story of Peter, nung gusto niya pong puntahan ang ating Panginoong Jesus sa ibabaw ng tubig. Ano po, sa Matthew 14, yung aking pong reference, ang sabi ng Panginoon, halika. Ano po? At basahin ko po, at mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig. Nakalakad na si Pedro papunta kay Jesus. Naku, ito nga lang. Ngunit, nang mapansin niya ang malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Naku po, nung nawala yung paningin ni Peter kay Lord Jesus, doon nagsimula yung kanyang takot. Po, siya muna ay natakot at siya ay nagsimulang lumubog. Ngayon po, ang sinasabi, we have to fix our eyes on our Lord Jesus. Because when we do, yes, there may be storms. Yes, there may be waves po, and winds. Excuse po, but when we have our eyes on our Lord Jesus, locked on Jesus, ano po, nakatuon po talaga sa ating Panginoong Jesus, we will be just walking over them. Ano po, we will be walking over these winds and storms and the waves. Ano po, maaring sila nga ay nandyan, pero alam po natin na mas makapangyarihan ang ating Panginoong Jesus. Kaya huwag po natin hayaan na yung ating paningin ay mapunta na po bukod sa ating Panginoon. Sabi po sa Isaiah chapter 26 verse 3, New Living Translation, you will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. Amen po. We have a choice, mga kapatid. We have a choice. Is it to fix our eyes on our problems or to fix our eyes to our Lord, on God, who knows, who holds the solution? Na po, sabi din po ng isang manunala, if you look at the world, we will be distressed. If you look within, you'll be depressed. But if you look at Christ, you'll be at rest. Amen po. Napakaganda po. At pag tayo po ay nakakaramdam na ng tension or stress sa ating buhay, it's a warning light. Ano po? Parang sa traffic lang po o kaya sa sasakyan. Ano po? It's a clear indication pag tayo po ay nakakaramdam na ng stress o ng tension that we have removed our eyes on Jesus. And sa circumstances na pala tayo nakatingin. Na po tayo ay nakatingin na sa problema kaysa po doon sa solution. Kung mapapansin po natin, pag tayo po ay nakatingin sa problema, ano po, tayo po ay mas tense, ano po, tayo po ay mas stress. Po. Pero reminder ni Lord this morning that whenever we feel stress, ano po, kahit gaano po kaliit, ano po, let it be a reminder na, ay, nakaramdam ako ng stress. Ibalik na po natin agad yung ating paningin sa ating Panginoong Jesus. Ano po, tumingin na po ulit tayo sa Kanya. Po, nang sa gayon, mawala po yung ating takot. Ano po, hindi tulad po ni Peter, ano po, na siya ay lumubog. We will walk over the strong winds. Ano po? And last part po, ating teaching, not only we will rise from our circumstances, part pa rin po ng point 3, kundi sa pamamagitan din po ng mga problema o pagsubok ay mas makikilala natin ang Panginoon. Sino pa naman po ang ayaw na mas makita o mas maranasan si Lord na mas malinaw sa kanilang buhay. Yun po ang gusto natin. And let me just end with the story of Job. Job was the most righteous person on earth. Ano po, ang description sa kanya ng Bible, ng ilang Bible version is blameless. Ano po, siya po ay guiltless. Ano po, innocent of wrongdoing. Ano po, yet despite ng kanyang pag-ibig sa ating Panginoon, umiiwas sa masasamang gawain, yung kanyang pagsunod sa ating Panginoon ay absolute. Ano po, namumuhay ng mabuti, ay hindi po yun yung naging dahilan upang lubos niya na makilala yung ating Panginoon.
yung kanyang blessing na nare-receive ay hindi nagpapahayag ng kabuuan ng character ng Panginoon. At yung iba pang mabubuting katangian ng ating Diyos ay mararanasan lamang ni Job sa pagdaan sa paghihirap. Kaya inalaw ni Lord na siya ay dumaan sa suffering. At yun nga po, doon na nga po, inalaw na ni Lord, lahat po ng ari-arian ni Job ay nawala, maging ang kanyang mga anak, napakasakit po nun, lahat po ng kanyang anak, wala pong natira. Pero kahit ganoon ang nangyari, nalaman ni Job na wala man na sa kanya halos lahat. Nalaman niya na kasama niya pa rin ng Panginoon, na sinasamahan pa rin siya ng ating Panginoong Diyos. Marahil hinarap ni Job yung pinakamahirap, nakakabaliw na mga pangyayari na pwede nating ma-imagine na nangyari kay Job. Nagkaroon pa siya ng malalang sakit sa balat. Pero naunawaan ni Job, walang hanggan ang karunungan at walang hindi kayang gawin ng ating Panginoon. God has a limitless wisdom. Hindi yun pwedeng questionin. Marahil in-endure ni Job yung insensitivity ng kanyang mga kaibigan, pero natutunan ni Job na si Lord lang yung kanyang pinakamapagkakatiwalaan sa lahat. And during those sufferings, mas nakilala ni Job ang ating Panginoon sa pamamagitan, sa pinagdaanan niya, mga paghihirap. At sa huli, ito po ko tunay na bless kay Job. At sa huli, kanyang ikinonfess sa Job 42 verse 5, "Nooy, nakilala ko kayo dahil sa sinabi ng iba. Subalit ngayoy nakita ko kayo ng sarili kong mata." Amen. What a blessing to be able to see the Lord more. Amen po. Sa kanyang paghihirap ng Job, mas nakita niya ang ating Panginoon. Pag tayo po ay nasa gitna ng mga pagsubok, doon na i-reveal ni Lord yung iba niya pang mabubuting katangian na marahil naririnig lang natin sa iba. Pero iba po talaga pag na-experience natin mismo ang ating Panginoon, na kapag hindi natin inalis yung ating paningin sa Kanya, mas na-experience natin kung gaano katindi mag-comfort si Lord, kung paano siya mag-provide, kung paano natin nararanasan yung kapayapaan despite ng mga nangyayari. Katulad po ni Job, alam natin na si Lord nagre-remain. Amen po. Si Lord ay nagre-remain. Mas maranasan natin siya kahit tayo po ay nasa madilim na libis ng kamatayan. Mas ma-experience natin, mas makita natin si Lord na dati naririnig lang natin sa iba po. And lastly, hindi maging dahilan ang pagsubok upang mawala yung ating paningin sa ating Panginoong Diyos. Bagkus, kundi ito pa yung ating maging dahilan na mas ituon pa natin, mas i-fix pa natin yung ating paningin sa ating Panginoong Diyos. Yung problema pa, yung maging dahilan na mas tumatag yung ating pananampalataya, yung ating pagtingin sa ating Panginoon. Amen po. Amen. And short challenge lang po ng ating Panginoon sa atin sa umagang ito, that we have to always remind ourselves, despite the storms, the challenges in life, despite all the distraction, despite of all the temptation, despite of the culture that says that we just look at ourselves, what God wants us to start from now on is to fix our eyes on our Lord Jesus. Fix your eyes on Him, whatever you do, every decision, every people you meet, and any circumstance you encounter. Pag tayo po ay nakakaramdam na ng kahit maliit na stress, is we will fix our eyes on our Lord Jesus. Can we do that, brothers and sisters? Madali lamang po, just to look at our Lord Jesus. And as we fix our eyes on our Lord Jesus, we have this effect.
po, we have this effect that we remain humble and we have this holy fear in Him. We have this effect to look at others more. Ano po? And when we fix our eyes on Jesus, we have this effect that we rise above our circumstances. Ano po? Mga kapatid, whenever we feel down sa atin pong race na tinatakbuhan po, whenever we feel down, look up na po, look up to our Lord Jesus. Amen po? Amen. At tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama na nasa langit, tunay nga po, Panginoong Diyos, na Ikaw ay karapat-dapat, O Lord God, ng lahat, Lord God, ng aming pagtingin, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa pagpapaalala sa amin sa umagang ito, Panginoong Diyos, na sa kabila, Panginoon, Lord God, ng lahat ng aming nai-encounter, Panginoon, nararanasan, mga pinagdadaanan, Panginoong Diyos, ay tunay nga po, Panginoon, na i-fix pa rin po namin, Lord God, yung aming mga paningin sa iyo, Panginoon. I-fix pa rin po namin, Lord God, yung aming focus, Panginoon, Lord God, na tumingin lamang sa iyo. Sapagkat pag kami ay tumitingin sa iyo, Panginoon, Lord God, yung beautiful effect, Lord God, sa aming buhay, Panginoon, na mas ito po, Lord God, ang mas nagbe-bless sa amin, nagpapalakas sa amin, Panginoong Diyos, nagre-remain sa amin, Lord God, sa aming takbuhin, Panginoon, Lord God, na mas maging matatag, Panginoon, Lord God, at patuloy nga po, Lord God, na makapag-obey sa iyo, Panginoon, na malayo kami, O Lord God, sa kasalanan, na malayo kami, O Lord God, sa temptation, Panginoon, at Lord, mas maibigay po, Lord God, namin yung aming mga buhay sa iyo, dahil Lord, tunay na ikaw ay karapat-dapat, Panginoon, na pag-alayan, Panginoon, na lahat ng pagsamba, Lord God, ng aming mga buhay, Panginoong Diyos. Maraming salamat sa pagpapaalala sa umagang ito, that we fix our eyes on you, Panginoon, and all the effects, Panginoon, dear God. Hindi lang ito, Panginoon, marami pa po, Panginoon. Ngunit sa umagang ito, yung aming na-discuss po, Lord God, na tatlo, Lord God, ay mag-remain sa aming puso, sa aming mga isipan, Panginoong Diyos, na as we look at you, Lord Jesus, we are reminded, Lord God, to have fear, to humble ourselves before you, Panginoon, dear God, to turn away from sin and to obey you, Panginoon. And as we look at you, Lord God, we look more unto others, not to ourselves, Lord God. We serve others, Lord God, as you serve, Panginoon. Lord God, you love others, Panginoon, Lord God. Lord, and we will love others as well. We will serve, we will encourage, we will serve, Panginoon, Diyos, others, Panginoon, Lord God, as we focus our eyes on you, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po. And thank you, O Lord God, for the, as we look on you, O Lord Jesus, that we rise above our circumstances, Panginoon, Lord God. Na sa pamamagitan nga po ng aming mga pinagdadaanan, ay mas makita ka pa namin, mas luminaw, Lord God, yung aming pagkakakilanlan sa iyo, Panginoong Diyos. Nang sa gayon, Lord God, ay kami ay maging testimony, Panginoon, Lord God, ng faithfulness. Ikaw, Lord God, ay mag-glorify sa lahat, Panginoong Diyos. Natunay nga, Lord God, na kami ay sinasamahan mo, hindi mo kami pinapabayaan, Lord God. Ang iyong provision, Lord God, ay tunay nga po, Lord God, na kahanga-hanga, Panginoong Diyos. Tunay nga po, Lord God, na karapat-dapat ka, Panginoon, na sambahin, Panginoong Diyos. Maraming salamat po, Lord God. Maraming salamat po. At Panginoong Diyos, ipinagkakatiwala ko na po sa inyo ang iyong mga salita sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy nga po, Lord God, na kami po ay tumingin sa iyo, Panginoong Jesus. Ituon namin ang aming paningin sa iyo. Dahil tunay nga po ang aming pananampalataya na ikaw po, Lord God, ang nagpasimula, Panginoon. At ikaw rin, Lord God, ang kukumpleto, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, and amen. Madaming temptations, madaming pagsubok dumarating sa ating buhay. Pero narito tayo, handang magpuri, maglingkod para sa ating Panginoon. Binibless tayo ng Panginoon. Magamit siya ng mga instruments niya para may bahagi yung blessings niya sa buhay natin.
po ay dumako sa ating pangwakas na panalangin sa oras na ito. Niyaya ko po ang lahat na minsan pa ay pumikit at yumuko at dumako sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah, Hallelujah, Panginoong Diyos, aming Diyos Ama, na nasa langit, aming Panginoong Jesus, tunay nga po na Ikaw ay karapat-dapat na purihin, sambahin. Patuloy namin, O Lord God, na itinataas ang iyong pangalan sa aming pagtatapos. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pagsama sa amin, sa iyong banal na salita, Panginoon, na amin pong natanggap, Panginoon. Buksan niyo po, O Lord God, ang aming mga mata, Panginoon, patuloy na tumingin lamang sa iyo, Panginoon, na hindi po namin ito alisin sa iyo, Panginoon. Nasa gayon, Panginoon, kami po, Lord God, ay makatakbo ng maayos na tila hindi namin iniinda yung pagod, hindi po namin iniinda yung anumang pong, Lord God, aming pinagdadaanan. Lord, hindi po kami, Lord God, mapatingin sa aming mga sarili, Panginoon. Hindi po kami, O Lord God, magkamali, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na mabaling ang aming paningin sa iba, Lord. Hayaan mo po, Panginoon, dear God, na aming mga mata lamang, Lord God, ay nakatuon lamang sa iyo. Maraming salamat, O Lord God, sa iyong mga salita. Ito po, Lord God, ay maging pagpapala sa aming mga buhay. Dalangin ko, Panginoong Diyos, patuloy sa aming simbahan. Lord God, ito po, Lord God, ay pagpalain mo ang bawat miyembro, ang bawat leader, sa ingatan mo, Panginoon. Samahan mo, Panginoon. Patuloy, Lord God, na iparanas mo ang iyong pag-ibig sa kanila, Panginoon, ang iyong kapayapaan, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, dear God, sa lahat ng nag-aaral din po, nagtatrabaho, dear God, ang iyong provision, Panginoon, pag-iingat, karunungan, Panginoon, na kanila pong kakailanganin, Panginoon, i-comfort niyo po sila sa kanilang pagkapagod, Panginoon, kung sila po ay nakakaramdam ng stress, Panginoon, sila po ay alawin mo, Panginoong Diyos, Lord, na tunay nga po, Lord God, na ang joy na nagmumula sa iyo, Panginoon, ang siyang aming naisin, Panginoon, dear God, sa aming mga buhay, Panginoon, ang kapayapaan, kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, sa oras na ito, ang lahat po na may karamdaman, Lord God, sa oras na ito, tinataas po namin sa iyo, Lord. Kay Teacher Margie, Panginoon, kay Mama Baber, kay Papa Ayos, Lord, kay Lola Marita, kay Baby Sab, Panginoon, kay Sister Bernadette, Panginoon, at sa lahat pa po, Panginoong Diyos, ng may karamdaman, Panginoon, Lord God, na nakita niyo po, Panginoon, Lord God, ang kanilang kalagayan, hindi po kayo, Lord God, mabulag o bingi sa kanilang po, Lord God, nararamdaman sa oras na ito. Abutin niyo po sila ng inyong mapagpagaling na kamay, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa kanila, Lord God, ay dumaloy. Maranasan nila, Lord God, ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Sa pangalan mo, O Jesus, sa pangalan mo, O Jesus, Panginoon, na ang kagalingan, Panginoon, ay dadaloy, O Lord God, sa kanilang mga katawan, Panginoon. Abutin niyo po sila, Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Minsan pa, dalangin ko po ang pagpapala, O Lord God, sa aming simbahan, Panginoon. I pray, O Lord God, for peace, Lord God, that transcends all understanding, Panginoon, Lord God. The joy, Panginoon, dear God, na hindi maiko-compare, Lord God, sa mundong ito, Panginoon. And I pray, O Father, that we feel your love, Panginoon, dear God, more, Lord God. We soak ourselves into your love, Panginoon, dear God. That will motivate us, to push us, Lord God, overflow us, Panginoon, dear God, to love others, Panginoon. Send us, Panginoon Diyos, and bless us, Panginoon. Turn your face towards us, Lord Jesus. And Lord, may we receive, Panginoon, dear God, your blessing, Panginoon, dear God. Open our hearts and minds, Panginoon, dear God, as we receive you, Panginoon, dear God. And Lord, we continue to ask, Lord God, that to have our eyes fixed on you, Panginoon. Have our eyes fixed on you, Lord Jesus. Pinagkakatiwala ko na po, Lord God, sa inyo ang lahat. Itinataas ko na po sa inyo, Panginoon. Pinagkakatiwala ang aming simbahan, Panginoon, dear God. Patuloy po namin pinapanalangin din po, Lord God, na minsan pa kami, O Lord God, ay magkasama-sama, Lord God, sa iyong tahanan, bahay-sambahan, Panginoon, sa oras mo, Panginoon. Ito po ay patuloy namin ipinapanalangin. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. At sa inyo po namin, Lord God, binabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Tanging sa inyo lamang po, Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Amen.
God bless po sa ating lahat. Patuloy po tayo na magpanalaginan. Patuloy po nating i-fix yung ating eyes sa ating Panginoong Jesus. At patuloy po tayo na tumakbo sa ating mga takbuhan. God bless us all po. And see you all soon po.